So, hello, okay pa ba tayo dyan? Okay pa, sir. Okay pa. So, balik tayo. So, for example dito, nagte-technical analysis na tayo dito. So, again, meron tayong trend line. Itong trend line is for psychological analysis. So, kasi wala naman tayong talagang basihan dito or numbers na ano ba talaga yung support or ano. Kasi yung basihan lang natin is nag-draw tayo ng line na nag-connect din sa point na to dito. Tapos, kinontinue lang natin na if ever ano yung tawag, if ever mag-break siya sa line na ginawa natin is we considered as na kumbaga kung mag-breakdown is magdra-drop. Tapos kung mag-break naman sa itaas is mag-break out or magpa-pump na. So dito, meron tayong trend line, meron din tayong technical analysis dito na itong AMA kasi tinatawag natin tong technical kasi kina-calculate niya yung candles. Like dito, AMA 55, so 55 candles, kinuhaan niya ng average. Versus sa line natin na wala namang calculation to. So kumbaga, nag-draw lang tayo ng line, psychological, if ever yung mga gumagawa din ng ganito, so yung nag-short dito is yung katulad mo na nagbe-base sa mga lines na ginuguhit nila. So dito, meron tayong trend line, meron tayong technical dito din. Tapos meron din tayong mga technicals dito like itong RSI. So na-explain ko na sa inyo, instead of RSI, mas okay din gamitin yung stochastic kasi yung stochastic is meron siyang dalawang lines or itong dalawang kulay na to. So sa settings niya, so yung settings niya is 14 tsaka 3 tapos 3% or 14. So dito sa style naman, itong %K, ito yung nagre-represent sa buyers. So since buyer siya, gawin nating green. Tapos itong D naman is nagre-represent sa seller. So gawin nating red. Ganyan. So tapos yung upper band, pwede na yung 80 tsaka 20, pero yung sinabi ko nga, between 40 to 20 is considered oversold. Tapos between 60 to 80 is considered overbought. Pero if ever mas tumaas pa siya sa 80, ibig doon sabihin is mas overbought siya. So, diba, in-explain ko na sa inyo yung kanina, paano yung mga overbought tsaka oversold. If ever yung overbought siya kasi meron tayong 100 buyers, tapos yung 90 is nakabili na. So, ganun yung concept doon. So, kumbaga, sinimplified na. Hindi na siya ganun kahirap intindihin. So, instead of RSI, stochastic yung ginamit natin kasi like dito sa RSI, only overbought tsaka oversold lang yung kinukuha niya. While sa stochastic, meron tayong tawag na yung bull tsaka yung bear or yung buyer and seller. So yung green is yung seller. So di ba napakita ko na sa inyo yung default color niya is blue tapos yung seller naman is orange. So dito ayan na. So ano yung mga gamit lang natin dito? So gamit lang natin dito is EMA tapos meron pa tayong volume. So mag-explain lang din ako sa inyo itong volume na to. Tapos yung stochastic which is RSI din natin. So ito na yung RSI. So kasi stochastic yung ginamit natin dahil dito sa buyer and seller. So kumbaga pag if ever nag-cross siya, may indication ka na yung oversold mo, like nasa oversold level na tayo, nagpapakita na ng momentum or strength si buyer. So hindi lang siya oversold na nasa oversold lang. Kumbaga, yung buyer is nagmo-momentum siya. So kumbaga, if ever nagmo-momentum na si buyer dito is mas higher chance na ang next
next candle niyan or next event or scenario is aakyat yung price. So for example dito, 'di ba, nag-red na siya. So yung buyer is nagpapakita na siya ng sign or indication na posible siyang mag-drop kasi nasa 1 day time frame tayo, hindi gano'n bilis yung galaw niya dito. So since dito tayo nag-umpisa, dito tayo pumasok, so meron tayong nag-aabang na support, meron tayong nasa oversold level na tayo. Tapos, so ayan na nga yung basic. Tapos itong volume naman, ang for example sa gamit ng volume na to is, sign of bullishness is ganito. Trend line. If ever katulad nito, pababa yung price, tapos yung volume is paakyat siya. So, like dito tayo nag-umpisa or dito tayo nag-umpisa. So, i-take note niyo lang to ha. So, if ever yung price is pababa, tapos yung volume is pataas, ibig sabihin nun is mas higher chance na aakyat yung price. Same with sa yung tinatawag nating mga divergence. So, meron na ba kayong idea yung mga divergence? So, pwede nyong i-review yan sa meron naman yan sa Google, or if ever mahirapan kayo, pwede kayong mag-request ng one-on-one para tuturuan ko kayo. So, for example, dito sa technical analysis na to, meron din tayong hidden divergence. So, paano ba yung mga divergence? So, dito, meron tayong cross. So, yung divergence sa gamit ng stochastic is mas maganda versus sa RSI kasi sa stochastic pwede nating ginagamit yung mga cross. So, for example, meron tayong cross dito, tapos meron tayong cross dito. So, sa mga cross na to, pwede ka rin mag-calculate ng divergence. So ayan, sa mga cross na yan or kahit dito, kasi nasa oversold tayo dito. So tanggalin muna natin ito. Paano ba to? Tanggalin muna natin ito. So, like ayan, meron tayong cross dito or kahit dito, cross din naman siya. Meron tayong hidden divergence. Paano naging hidden divergence? Kasi yung trend natin sa stochastic is pababa na siya. Tapos yung price naman natin, ang trend sa price is paakyat. So, divergence siya. So, mas higher chance na aakyat yung price. So, yan yung basihan natin sa technical analysis natin, yung sa Bitcoin. Di ba? Meron tayong technical analysis yung binigay ko sa inyo. So, ito yung basihan natin. So, once nakapag-enter tayo dito, kasi meron na tayong yung ina-anticipate na natin na mag-hold sa support na to, tsaka if ever hindi man siya mag-hold, kahit na meron tayong oversold level dito, tapos meron pa din tayong divergence, ang mangyayari is, if ever pasok tayo dito, yung stop loss natin is dito. So, ano man mangyari sa trade na to, meron na tayong panangga or savior kumbaga. Kasi naka-risk manage na tayo. Kumbaga, if ever matatalo tayo dito, calculated na kung magkano lang yung talo natin. So, dito yung tinuro ko sa inyong mga ratio, 1:2, 1:1, mga ganun. So, like kung dito yung target mo, so kumbaga next target mo is 80,000 Bitcoin after nito sa trade natin. So, ang trade na to is somewhere around 1:4. Like ganyan. So, kung magre-risk ka ng $10, yung panalo mo dito is $40. So, ganyan yung risk management.
So since meron na tayong technical analysis sa 1-day time frame at nakikita natin like dito tayo nag-a-analyze ha, hindi dito sa tatlong candle na to kasi undecided to siya. So mahirap mag-analyze dito. So meron na tayo dito, nag-aabang tayo, pwede na tayong pumasok sa 1 hour time frame. So for example, dito sa date na to, sa anong date to? 25. So sa 25 tayo sa 1 hour time frame, dun tayo sa 25, March 25, 1 hour time frame. So sa 25 nag-close tayo dito. Ito yung close natin. So sa 26 hindi pa tayo nag-i-expect ng wait lang. So 'di ba nag-close tayo sa 25 na nasa baba. So dito hindi pa tayo mag-i-expect na aakyat yung price kasi yung expectation natin is pababa. Pababa yung price, hindi pa taas kasi baka dito pa lang tayo sa candle na to sa 25 tapos yung expectation nyo na is pataas na. So yung expectation natin na pataas is dito na sa 26. Kasi nga kahit dito sa 26 yung expectation natin is pababa pa rin kasi hindi pa siya nag-hit sa EMA natin, sa EMA 50 support dito. Dapat yung analysis natin dito is mag-hit siya kaya nag-i-expect tayo na dito siya magto-close or dito siya magsusupport. Pero ang nangyari is, dito pa lang sa 25, inunahan na tayo ng market. Kumbaga, si market is naka-ready na rin sila. Instead of waiting at 50,000 or 49, inunahan na tayo nila dito. So pag nung marami nang nakabili dito, yung gusto bumili dito is para hindi sila yung tinatawag na FOMO, hindi sila ma-fear of missing out. So kaya napipilitan sila na bumili na lang din sa price na to dito para kasi meron ng FOMO na nangyayari, ito na yung kasunod. Ito, nag 7% pump siya. So after sa candle na to, meron tayong dalawang expectation. If ever bababa pa siya sa support natin sa MA50 or aakyat na siya. But since yung nakita natin dito sa stochastic is sa candle na to is nag-cross na siya, lumakas na yung buying pressure niya, ito nag-cross, kita nyo naman siguro. Pag-cross niya, expected na sa candle na to, sa opening candle pa lang nito, is aakyat tayo. So kaya, sa 1-day time frame, after March 25, so sa March 26 tayo, so ending ng March 25. So ayan, ending date. So dito tayo mag-uumpisa sa March 26. Ito yung March, ayan. March 26. So tanggalin na natin itong March 25. So, ayan. So kung mapapansin nyo, since nag-i-expect na tayo ng anong tawag doon? Ng magpa-pump yung or mag-a-up yung price ni Bitcoin dahil sa confirmation natin sa 1-day time frame, every time meron tayong nakikitang cross like dito, cross, then cross dito. Tapos after dito, pwede kang mag-sell or dito meron tayong cross. Every time meron tayong mga close like dito, sama mo na to dito. Pero sige, i-explain ko lang dito yung problema. Tapos dito. Tapos dito.
So, ayan. March 26 hanggang March 26 lang tayo. So, hanggang dito lang yung trade natin. Hindi na tayo sa bagong candle. So, hanggang dito lang. Oh, okay. So, yung candle close natin is mga March 27. So, hanggang dito. Kasi di ba sa Philippines is 8 a.m. yung close and open ng crypto market. So, yung March 26 naman natin, hindi siya literal na sa ano, yung sa 0 or sa 12 midnight. So, kumbaga, ito yung scenario natin sa March 26 one-day time frame. So, ito yung one-day time frame natin. Ito, March 26. So, sa 1-hour time frame, di ba parang mga 7% gain siya? So, since meron na tayong confirmation sa one-day time frame, so dito sa 1-hour time frame, so ayan, 7% gain din. Ito na yung turning point ng trade natin. So, dito, meron tayong cross. So, sa cross na to dito, like dito, ibig sabihin dito is considered good to buy na siya. Kasi sa one-day time frame is nasa bullish state na tayo or scenario. So, meron tayong cross dito, good to buy na siya. Pero mas better buy talaga is if ever nasa above na tayo ng EMA 50. Kasi itong EMA 50 dito is resistance. Same with this EMA 200, resistance siya. So if ever nasa above na tayo ni EMA 50 is also good to buy. Pero 'di ba nangyari, if ever hindi mo alam yung ginagawa mo, tapos hindi mo alam yung mga saan ka mag-i-stop loss, ang mangyayari is kakainin lang yung stop loss mo, katulad sa nangyari dito. So nag-fake out lang siya. So consider mo talaga yung mga fake outs. Pero hindi ka na magiging affected sa fake outs mo if may plan ka kada trade mo. So kumbaga dito sa mga cross, ito yung March 26 trade natin, kumbaga, meron tayong cross. So, after that, dito, another day na naman. So, sa trade na to, if ever pumasok ka dito, pagpasok mo dito, meron kang around 2.50%. Kasi, yung if ever naman makakita ka ng cross na katulad nito, dito na yung seller na is parang nangingibabaw na yung seller, pwede ka na mag-sold dito or magbebenta ka na. So after nito, pagbenta mo, meron na naman tayong cross dito na yung bullish cross na naman. So pumasok ka na naman dito. Dito ka naman pumasok. So pagpasok mo dyan, meron kang gain na hanggang saan ba to? So, dito, pwede ka na nag-sell or dito sa pinakaitaas. Kasi, dito na yung nagagamit yung candle patterns. So, yun yung last na basihan natin, yung candle pattern. So, bakit hindi ka pa nag-close dito? Kasi, dapat, yung sign of magko-close ka ng trade is when if ever paakyat siya, tapos, merong magkasunod na red candle. So, if ever itong candle na to is ang next candle is nag-close ng red, ibig sabihin dyan is bababa pa yung price. So pag ganun ang mangyari, much better is mag-close ka na lang ng trade. So for example dito, meron tayo nag-close siya na red, so dito pa lang nag-close ka na. So overall, meron kang 5% gain instead of 7% gain. So after nito, tapos ka na sa trade na to, so 'di ba ganito rin yung nangyayari. Saan ba yun?
So, saan ba pwedeng ma-example natin? So, yun nga, itong March 26. Then, dito naman sa March 27, bagong araw na naman siya, pero nag-i-expect tayo na magpa-pump. Kasi nasa bullish engulfing tayo. So, dito meron tayong cross, pero sa mga cross na to dito, pag nasa itaas na siya ng 80 or nasa 60 to 80 na siya na range, katulad dito. Pero dito, medyo hindi pa natin to siya na, dito sell na tayo, di ba? So dito, pumasok tayo kasi nasa above tayo ng EMA 50. Yan yung combination niya. Kumbaga, nagigets nyo pa? Baka na hindi nyo na magets kasi. So dito, kahit nasa ibabaw tayo ni 60, nasa above tayo ni EMA 50, tapos meron na tayong trade dito. So kumbaga, i-scalping na lang, yung ginagawa natin dito is scalping. So if ever naman ganito, unang trade mo pa lang is nasa itaas ka na, hindi to siya advisable kasi first trade mo to siya sa araw na to. Dapat kung magpe-first trade ka is nasa baba ka. Dapat nasa oversold level ka. Huwag kang mag-trade na nasa itaas yung stochastic natin. Dapat nasa baba. So for example dito, ang nangyari, merong cross ng buyers, first trade mo, nasa itaas siya, hindi siya advisable kasi nangyari dito, nag-cross siya hanggang dito lang. So, yung mas advisable talaga na mag-trade ka is yung current candle is nagba-bounce sa EMA 50 or nagbre-breakout. So, kumbaga, yung base trade is ano yun? If nagba-bounce, ganito, tapos nag-oversold, or nag-oversold, tapos nag-breakout. Yan yung best trade. So, kumbaga dito, walang nangyari. Ang nangyari lang is, meron na tayong EMA 200 pero considered as resistance. Tsaka, nasa overbought tayo. So, kaya ang nangyari dito is invalid trade or talo na trade to. So uulitin ko, yung basihan ng trade natin is, again, pag mag-bounce sa EMA 50 or mag-breakout sa EMA 50, tapos nasa oversold level. Yan yung kung maglo-long trade tayo. Pero pag mag-short trade tayo is yung opposite naman. So, ulitin ko ulit ha. Magsi-set up tayo ng trade pag yung pag yung market is nagba-bounce back sa EMA 50 which is nag-support siya, tapos nasa oversold level tayo. Then after sa support level is nag-cross yung stochastic, which means is that na nangingibabaw na yung buyers. So ibig sabihin, good to entry siya dito. So, yun nga, nangyari. After pag-entry natin is ganito na siya. Nag-pump siya. So, after ng pump, kung scalper ka, pwede ka na mag-exit dito. Nag-close siya na red, pwede ka ma-exit dito kung hindi ka ganun ka-greedy. Kasi 'di ba, nangyari naman talaga, umakyat pa siya pero naging resistance lang. So, nag-accumulate na lang yung coins. So, dito, meron tayong cross, pero wala siyang bounce back. Pero, yung bounce back niya dito is yung mga maliit na maliit na mga EMAs, like yung EMA 9, 15, tsaka 20. So, yan yung bounce back niya. Pero, dito, mas ina-advise ko na hindi na lang pasukan kasi mas risky lang kasi katulad nito dito. Pero kung scalper ka, pwede mong pasukan, pero pag yung gusto mong trade is mas higher chance, mas kino-consider mo yung
EMA 50 or EMA 200. So, ayan. So, dito naman tayo. Nasa nasa oversold na tayo dito. Pero, bakit anong nangyari dito? Bakit hindi tayo pa nag-entry? Kasi, nasa ilalim siya ni EMA 50. Kumbaga, nag-breakdown siya. So, pag breakdown niya, expected dito is magdra-drop. Pero, hindi siya nag-drop kasi nasa oversold level tayo. So, pag akyat niya, yun na nga, umakyat siya pero konti lang pa rin, 1%. So, ganyan yung scalping. So, uulitin ko, so dito, ma-apply nyo yung ganito. If ever mag-bounce back siya, pag bounce back niya is nag-support siya, ito yung confirmation, support, confirmation. Tapos ito, if ever galing sa baba, tapos nag-breakout, pasukan nyo, tapos nasa oversold level tayo, good trade siya. Same sa ganito. Pero for scalp. So, like dito, hindi siya natawag na mag-bounce, pero yung trade niya is anong tawag doon? Nag-breakout siya dito. So, pagpasok mo dyan, or dito ka pumasok, di ba, medyo konti lang yung profit niya. So, pag profit niya, so, medyo lugi ka. Kasi anong pizza na to dito? March 29. So, kaya pala ganun. Kasi yung confirmation natin sa 1 day, yun yung sinasabi ko, bago ka mag-trade sa lower time frame, is i-consider mo yung higher time frame. So, sa higher time frame natin is nasa bearish or undecided na tayo. Undecided trend. Kasi candle by candle yung binabasihan natin pag sa active trading, tapos magtre-trade tayo sa 1 hour time frame or 4 hour time frame, pero yung pinaka basihan talaga natin is yung 1 day time frame kasi yun yung kumbaga overall na galaw ni market. Kasi pwede naman tayong mag 4 hour time frame, pero sa 4 hour time frame is kino-consider natin dito na 4 na candles lang sa 1 hour time frame. Unlike sa 1 day time frame, sa 1 hour time frame is 24 candles. Na gets ba 'yun? So sa 4 hour time frame, for example, dito tayo mag-a-analysis. So dito nag-drop siya. So meron tayong dito. Meron tayong cross, meron tayong oversold. So sa cross na 'yan, dito meron tayong oversold. Tapos meron tayong EMA 50. Ayan. Meron tayong EMA 200 or 180, itong green. So nag-i-expect. So kumbaga nag-a-assume pa tayo dito, yung current candle pa is nandito pa. Wala pa tong red candle. So after nito is meron tayong candle dito, yung kasunod. Tapos karamihan dito is meron na tayong analysis dito. Dito considered as papasok na ng trade. Pagpasok ng trade dito, ito na naman yung mangyayari, meron retest. So kung hindi mo alam saan ka mag-i-stop loss, so likely kakainin lang muna yung stop loss mo. So dito nag-retest na naman siya sa EMA 200. So after nito is nag-pump na siya. Kasi dito meron na tayong confirmation, nag-retest pa, so same pattern din. So dapat yung bantayan yan sa market na if ever meron tayong entry dito, may majority or chances talaga is magre-retest siya dito sa level na to. Pag mag-retest siya, so ito na yung nangyari, nag-pump. So pag-pump niya is naging resistance yung EMA 50. So pag yung candle natin, current candle natin is nasa gitna ng 50 tsaka 20, medyo malabong trade yun.
kumbaga pa, maliitan lang yung profit mo. Kung maaari pa is mag-i-exit ka ng trade early. Kumbaga, katulad dito. Meron na tayong red candle dito. So, yung sinabi ko nga, pag yung next candle is mag-close ng red, mas priority mo talaga na mag-close ka ng trade. So, pag red yung close, yung candle dito, dito ka nakapag-entry, dito ka nakapag-entry, so likely dito pa nag-close ka na ng trade. Nakuha nyo ba yun? So katulad dito, dalawang red siya. So sa dalawang red na to, so dapat nag-close ka na nga dito. Kasi ang mangyayari dyan is magdra-drop pa lalo. Pero hindi siya nag-drop kasi meron tayong EMA 200, nag-support pa siya. So pagdating dito sa itaas, kung nakita mong merong EMA 50, magdadalawang isip ka na naman dito. So yun yung disadvantage pag mag-trade ka na nasa ilalim yung candles ni EMA 50 tsaka ni 200. So dito, meron tayong short na naman dito, nag-breakdown, pero yung nangyari is konti lang pa rin yung drinap niya kasi nasa uptrend tayo. Pero if ever nasa downtrend tayo, yung market natin na sa 1-day time frame is downtrend tayo, ganito yung makikita natin, opposite. So, if ever nag-breakout, so ganito yung mga result natin. So, for example dito, meron tayong breakout sa 50. Tapos, dito nakita natin, so katulad dito, di ba, meron tayong oversold. Hindi pa siya nag-breakout, pero meron tayong oversold. Tapos, yung bounce back niya is EMA 200. So, di ba, yung sinabi ko na, yung mas powerful na EMA is yung 200 kasi 200 candles yung in-average niya. Next is yung EMA 50. So, dito pa lang, sa 4-hour time frame, meron tayong oversold. Tapos, meron tayong nag-support dito na candle. Tapos, yung candle pattern niya is hammer. Then, yung kasunod na hammer niya is green. So, ibig sabihin ito is bullish entry siya. So, pwede tayo mag-entry dito. So, pag entry natin dito, so, same pattern pa din. Pag mas magandang entry kasi, tinitest yan ni market. So, like dito, tinest na naman niya. So, after nito, after ng test na to dito, nakukonsider pa rin natin na okay yung entry natin kasi yung close niya dito is hindi siya nag-drop lower sa previous low natin. So, ang nangyari dito siya nag-support, nag-breakout na siya sa EMA 50. Like dito, meron tayong mga cross. Pag breakout niya sa EMA 50, meron tayong cross dito rin. So, ibig sabihin dito, pwede tayong mag-exit. So, pag exit natin dito, meron na naman tayong bounce back sa EMA 50 or EMA 55. So, pwede ka naman mag-entry kasi meron tayong cross. So, ganun lang po yung same pattern. So, pag cross niya, so dito, meron tayong mga bounce back sa mga EMA 8, yung mga lower EMAs, pero hindi na ganun sila ka-importante. So, meron, naka-entry tayo dito nung March 8. So, ayan yung pattern natin. So, kung nag-scalp ka, so, like dito, wala pang dalawang red. So, dito, merong dalawang red. So, pwede ka na mag-close dito. Close ka. Tapos, pag close mo dito, maghihintay ka na naman ng cross. Kung saan ba mag-cross dito. So, ganun lang po yun. Same pattern lang. So, wait lang muna ha. Kasi mag-CCR lang ako.
busy pa man ang lola ko, di. Kudi! Bo! Ludi! 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 Ba! Ba! Ludi! Kuan ni 320. So, hello guys. So, yun nga. Yan yung mag-day trade tsaka yung mag-scalp. So, 4-hour time frame tayo. So, if ever, kumbaga dito, tanggalin na natin muna to. So, magbe-base lang tayo sa EMA 200 para isi-simplify ko. Sa date na to, March 27 is nasa, itaas na tayo ni EMA 180 or ni EMA 200. So, expected kasi nasa itaas tayo, nasa bullish trend tayo. Tapos, for more confirmation pa, dito sa 1 day, siyempre, nasa itaas tayo ni EMA 200, lalo na dito sa 12-hour time frame, nasa itaas tayo, so nasa bullish trend. So, kung magbe-base tayo sa 4-hour time frame, so kumbaga dito, sa araw na to, March 27 is nasa taas tayo ni EMA 20. Pagdating dito sa 15-minute time frame, dito sa 15-minute time frame, March 27, saan ba yung March 27? So sa March 27, so dito tayo magsisimula hanggang katapusan ng March 27. So, mga alas 8 ng March 28. Tapos alas 8. Ayan. So, kahit wala na tong mga stochastic na to, gamit lang ng EMA 180, tapos nasa uptrend tayo, if ever meron kang makikitang bounce back sa 180, like dito, bounce back siya sa 180, nasa 15-minute time frame tayo, pwede mo na